Hindi madaanan ng ilang kalsada sa Lopez, Quezon dahil sa bahang dulot ng bagyong Christine. Kumustahin natin ang sitwasyon doon sa ulat on the spot ni June Veneracion. June? Rafi, sa mga kapuso nating motorista, kung ang inyo pong dala ay mga light vehicles lang at may balak po kayong bumiyahe mula Bicol papunta dito sa Quezon, kundi naman kaya ay mula Quezon papuntang Bicol, ay mag-isip-isip na po kayo dahil ito yung sasalubungin ninyong problema. Tatabi lang ako bahagya, Rafi, para makita nyo yung live video ng sitwasyon dito sa Lopez, Quezon. Hindi po yan ilog. Yan po'y palayan na umapaw dahil dun sa napakalakas na buhos ng ulan na ibinagsak dun sa mga kabundukan at napunta dyan sa palayan. Alas 3 ng madaling araw, Rafi, kanina, na magsimula ang PNP na pigilan ang mga light vehicle na makatawid dito sa ginagawang viaduct dito sa Lopez, Quezon para na rin sa kaligtasan ng mga motorista at mga pasahero. Patuloy kasi ang pagtaas ng tubig sa area na ito. Ang pinalulusot lang ay mga truck, bus at pickup. May ilang motorsiklo tayo nakita kaninang nagtangka, pero yun nga, inabot sa gitna at tumirik yung kanilang daladala. Kapag tag-ulan, ganito raw talaga ang problema dito sa may ginagawang itong Kanda Ibaba Viaduct para may ligtas na madaanan kapag bumabaha. Ongoing yung construction dito para nga ma-address yung problema na yan, Rafi. Kapag maulan kasi ay bumababa ang tubig mula sa kabundukan at napupunta sa mga palayan. Dito nakadalasan namang umaapaw papuntang kalsada. Kaninang umaga nasa 80 ang pila ng mga sasakyan na hindi makatawid, pero siguradong mas mataas na yan o mas mataas na ang bilang ngayon dahil marami pa ang hindi nakakaalam sa sitwasyon dito. Yung mga may gusto talagang lumusot, yung iba'y naglalakad lang para makatawid. Yung iba naman ay isinasakay yung kanilang mga motorsiklo sa mga balsa para makatawid mula sa magkabilang dulo nitong binahang area nito dito sa bayan ng Lopez, Quezon. Yan muna ang latest. Mula rito, balik sa Rafi. June, meron bang alternatibong madadaanan yung ating mga motorista na naabisuhan natin ngayon? Nagbaha na nga dyan at huwag nang dumaan dyan sa lugar na yan. Yan din yung tinanong natin, Rafi, dun sa mga pulis dito, no, kung meron bang pwedeng lusutan na iba. Dahil nga napaka-crucial itong daan nito. Ang sagot nila, hindi. Kaya napakahaba talaga ng pila ng mga sasakyan dito sa bahaging ito, dito sa may Lopez, Quezon. At dun sa kabilang banda doon, nandun yung ating team at idinudokumento yung sitwasyon, ang haba ng pila ng mga sasakyan, yung mga pasahero nasa loob lang kanilang mga sasakyan, yung mga medyo nagtitipid ng gasolina ay nakapatay yung kanilang makina. Yung iba naman ay nakaandar. Meron din namang mga malalaking truck dito ng pamahalaan. Merong military truck. Meron nga tayo nakitang truck ng MMDA na nandito, Rafi. At sila yung nagbibigay ng libreng sakay sa mga nandito para makatawid lang mula sa magkabilang dulo na ito, Rafi. Okay, maraming salamat at ingat kayo dyan. June Veneracion. Bumong na yung tubig. Mamayang hapon, inaasahang makatawid na ng Hilagang Luzon at nasa West Philippine Sea na ang severe tropical storm Christine. Dakong alas 12:30 kaninang madaling araw na maglandfall ang bagyo sa Divilacan, Isabela ayon sa Pag-asa. Sa ngayon, nasa Cordillera na ang bagyong Christine. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 95 kilometers per hour. Base sa 8 a.m. bulletin, nakataas ang wind signal number 3 sa southern portion ng Cagayan, buong Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, southern portion ng Abra, buong Benguet, northern at central portions ng Aurora, northern portion ng Nueva Ecija, northern portion ng Tarlac, northern portion ng Zambales, buong Pangasinan, La Union at central at southern portions ng Ilocos Sur. Wind signal number 2 naman dito sa Metro Manila, Ilocos Norte, nalalabing bahagi ng Ilocos Sur, buong Apayao, nalalabing bahagi ng Abra, nalalabing bahagi ng Cagayan kasama na ang Babuyan Islands, nalalabing bahagi ng Aurora, nalalabing bahagi ng Nueva Ecija, buong Bulacan, nalalabing bahagi ng Tarlac, buong Pampanga at nalalabing bahagi ng Zambales, buong Bataan, Cavite, Laguna, Rizal, Batangas
northern at central portions ng Quezon kasama ng Pulillo Islands at Lubang Island. Nasa wind signal number 1 naman ang Batanes, nalalabing bahagi ng Quezon, nalalabing bahagi ng Occidental Mindoro, buong Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, northern portion ng mainland Palawan kasama na ang mga isla ng Calamian at Cuyo, buong Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, kasama ang mga isla ng Ticao at Burias. Signal number 1 din sa Aklan, Capiz, Antique, kasama ang Caluya Islands, Iloilo, Bantayan Islands, Northern Samar, northern portion ng Samar, buong Biliran, northern portion ng Eastern Samar at sa northwestern portion ng Leyte. Nananatili ang banta ng 1 hanggang 2 metrong taas ng storm surge o daluyong sa ilang coastal areas ng Aurora, Cagayan, Ilocos Provinces, Isabela, La Union, Pangasinan at Zambales. Pinapayuhan ang mga residente na lumayo sa beach o baybaying dagat. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, maulan pa rin ngayon sa halos buong Luzon at ilang panig ng Visayas. Posible ang intense to torrential rains sa ilang lugar. Maging alerto tayo mga kapuso sa banta ng baha o kaya ay landslide. Uulanin din ang ilan pang bahagi ng bansa dulot ng trough o extension ng bagyo. Inaasahang bukas, bandang hapon, lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Christine. Hindi pa man nangyayari yan, may panibagong low pressure area na binabatayan sa labas ng PAR. Namataan niya ng Pag-asa mahigit 2,000 kilometro silangan ng northeastern Mindanao. Mataas po ang tsansa nitong maging bagyo at papasok sa PAR sa linggo base sa datos ng Metro Weather. Nagsasagawa ngayon ng preemptive release ng tubig ang ilang dam dito po sa Luzon. Yan ay bilang paghahanda sa inaasahang dami ng ibubuhos na ulan ng bagyong Christine. Ayon sa Pag-asa, may 2 gates ang nakabukas ngayon sa Binga Reservoir sa Benguet. Nasa mahigit 570 meters ang water level ngayon doon. Tig-isang gate naman ang nagpapakawala ng tubig sa Magat, San Roque, Ambuklao at Ipo Reservoirs. Umapit sa puno ang isang lalaki sa Nabua, Camarines Sur para hindi matangay ng rumaragasang baha. Napayakap na lang ang lalaking yan sa isang puno sa barangay Santo Domingo. Bandang alas 9 ng umaga kahapon nang ma-upload sa social media ang video. Makalipas ang ilang oras, tsaka siya na-rescue. Sa Libon Albay naman, naranasan din ang pagragasan ng baha. Makikita pa ang isang residente na sa bubong na naglalakad. Maging sa ibang bahagi ng bayan, yero na lang ang kita sa ilang bahay sa taas ng tubig. Sa panayam ng Super Radio DZBB sa Police Regional Office 5, 20 na ang napaulat na nasawi sa Bicol Region. May 4 namang nawawala. Base naman sa pinakahuling tala ng NDRRMC, may 6 na nasawi sa rehiyon, 4 ang sugatan habang 5 ang nawawala. Lahat ng mga bilang ay dina-validate pa. Samantala, harap-harapang inakusahan ng pang-aabuso si Pastor Apollo Kibuloy ng ilang dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ sa pagdinig ng Senado. Muli namang itinanggi ni Kibuloy ang mga paratang at iginiit na sa korte niya sasagutin ang mga ito. Balitang hatid ni Maki Pulido. It was only when I left out of the group, that I finally clearly understood that the man I had believed to be God's chosen and holy was an impostor, oppressor, and deceiver. The man I had revered as a holy figure was in reality an ordinary mortal, one who had exploited my genuine commitment and dedication to God. Sa pagdinig ng Senado, inilahad ng isa sa mga orihinal na miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na si Teresita Valdehueza ang pang-aabuso umano sa kanya ni Pastor Apollo Kibuloy. Nangyari raw yan noong 1993. Mula Maynila, pinapunta raw siya ni Kibuloy sa Cebu dahil may sasabihin anyang importanteng mensahe. Pero noong sila na lang dalawa ang nasa loob ng hotel room, sinabihan siyang matulog sa tabi ng pastor. Ang mga bagay na ito inilahad ni Valdehueza habang nasa parehong pagdinig si Kibuloy. Without a word, after turning off the light, he embraced me, undressed me, and violated me with his lustful act, and left me in shock and speechless. He then said, "This is the fulfillment of God's revelation." Katakot-takot na parusa at pamamahiyari ng ginawa umano kay Valdehueza nung magsabi siyang gusto na niyang tumiwalag. My exaggerated story
was then distributed to all his leaders and ministers, and they believed I was filthy, I was pervert, and I was wicked, painting me as the sole guilty party, while ACQ remained innocent. Isinalaysay rin ni Valdez ang anyay quota system sa mga KOJC worker para sa fundraising. 500 to 1,000 pesos kada araw ang quota ng ilang KOJC worker sa pagbebenta ng kakanin. Si Valdez minsan na raw nagkakota na 10 to 15 million pesos mula sa caroling. Marami pong estudyante na Nobyembre pa lang kailangan nang mag-absent sa paralan at ang iba hindi na nakabalik sa pag-aaral dahil inuna ang simbahan, inuna ang pagkaroling, inuna ang paghanap ng pera. Pinalimos niyo po ba yung mga bata para i-sustain ang operasyon ng KOJC at Wala. para tustusan ang inyong Wala lifestyle? po kaming mga palisiya na magpalimos ang bata. Pero O magpalim- walang polisiya man, pinalimos niyo ba sila? Hindi po. Wala pong katotohanan yun. Humarap din ang Ukrainian na si Yulia na pinili ring magpakita ng mukha sa pagsasalaysay ng sexual abuse na nangyari sa kanya. He had the key of each room, and just in the middle of the night, he come to my room and have sex with me. Then, and you cannot run away. Ayon sa Davao City Police, nasa 200 babae ang ginahasa umano ni Kibuloy sa mga nakalipas na taon. Through his preaching with the inner pastorals, per narrative of the former pastorals, Kibuloy aimed to acquire 1,000 women anchored on the biblical story of Solomon, king of Israel, who had 700 wives and 300 concubines. Ang mga alegasyon ng sexual abuse mariing itinanggi ni Kibuloy. Sinexually abuse niyo ba ang mga babae at mga menor de edad? At Wala ginamit niyo pong- ba ang relihiyon para i-sexually abuse Wala sila? pong katotohanan yung kanilang mga sinabi. Kung meron po silang mga charges na criminal laban sa akin, malaya po silang mag-file ng kaso at doon ko haharapin. Idinetalye rin ng CIDG Regional Field Unit 11 ang umano'y private army ni Kibuloy na tinatawag na Angels of Death na panakot umano sa mga miyembro ng KOJC. Apollo Kibuloy handpicked trusted members with background in military and security training to compose the Angels of Death, which later on utilized as liquidation team to various KOJC locations nationwide. Giit ni Kibuloy, gawa-gawa lang ang mga paratang na meron siyang private army. Yan po ay kasinungalingan at kung yan ay akusasyon, inihiling ko ang accuser na mag-file siya ng kaso laban sa akin. Nang makaharap ang media pagkatapos ng pagdinig, sabi ni Kibuloy, sa korte niya sasagutin ang mga alegasyon. This one is like trial by publicity. Wala kaming resource person. Walang galing sa amin. Galing lahat doon sa kabila. O kaya, yung KOJC incident, hindi naman binanggit. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News.